Ang Pasko po sa Pilipinas ay puno po ng makukulay at makasaysayang tradisyon na nagpapakita ng ating kultura at pananampalataya. Mula sa simbang gabi hanggang sa paggawa ng parol. Ang bawat bahagi po ng ating pagdiriwang ay may kwentong nagsimula pa noong unang panahon. Halina't balikan po natin ang kasaysayan ng mga tradisyon ng Paskong Pilipino at alamin kung paano ito nagbago sa paglipas po ng mga taon. Sasamahan tayo ngayong umaga ng historian na si Professor Xiao Chua para pag-usapan ang mga kasaysayan sa likod ng mga tradisyon na madalas nating gawin tuwing Pasko. Professor Xiao, good morning and Merry Christmas! Makasaysayang umaga sa inyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Alright. Professor Xiao, ang dami natin mga tradisyon tuwing ganitong panahon ng Pasko. Nandyan ang Noche Buena. Siyempre, yung simbang gabi, no? Ano po ba ang pinagmulan o kasaysayan ng mga pangunahing tradisyon ng ito ng Pasko sa Pilipinas, Professor? Well, pinauna na ni Father kanina no, na ito'y tungkol kay Kristo, no, at sa kapanganakan ng ating Panginoon at tagapagligtas. At of course, alam natin na ang Kristyanismo ay dinala dito ng mga Espanyol. Kaya yung simbang gabi, halimbawa, may paniniwala yung mga ilang tao na yung simbang gabi ay nanggaling dito talaga sa Pilipinas nag-originate para sa mga magsasaka dahil sila ay pupunta sa sakahan ng maaga, kaya kailangan lang magsimba. Actually, hindi ganoon, ano? Ang simbang gabi talaga, meron na talagang mga misa de aguinaldo o misas de aguinaldo, which is tradition, a 9-day novena for the Virgin Mary, the Mother of Jesus. No? Na dinala ng mga Espanyol dito at eventually yun nga yung naging simbang gabi. And there's a big difference between misas de aguinaldo o yung 9-day novena masses and the last mass, which is pinagmulan nga nung Christ Mass. Na yung misa ni Cristo, Christmas, ay yung misa o yung pagsamba sa araw mismo ng Pasko, madaling araw ng Pasko. No? Which is what we call the Misa de Gallo. No? Misa de Gallo, of course, the gallo or the rooster crows and it calls the beginning of the day. So, yun yung simbang gabi, no? Na yun, very Spanish yun, na tumutukoy sa pagsamba natin, pagbibigay pugay sa kapanganakan ni Jesucristo at sa pagluluwal niya mula kay Birheng Maria. Professor, no, isa rin sa mga parang simbolo dito sa Paskong Pilipino ay yung parol na hindi talaga mawawala kasi usually meron po pang mga parol making contest. Ano po ba kayong pinagmulan nito? Well, actually, may mga teorya kung paano napunta dito yung mga parol. So, halimbawa, alam natin na bago pa dumating ang Spanish, kakontak na natin yung mga Chinese. So, meron mga Chinese lanterns na tinatawag tayo. Pero isa rin na malaking teorya ay yung pinagmulan niyan ay dahil tayo ay may galleon trade with Mexico during the Spanish Empire kasi sakop din sila ng Spain. At alam naman natin na yung piñata o yun, yung mga parang parol din na sinasabit ng mga Mexicans ay galing sa Mexico, piñata, na nadala din dito. So whatever it is, no, it symbolizes, nilalagay ito sa mga bahay, ilalagay ito sa taas ng Christmas tree kasi it symbolizes the light, sabi nga ni Father, na nagbalita na si Jesucristo, ang hari ng mga hari, ay dumating na. At it's showing yung si Jesus is the light in itself, no? Hindi lang yung star ng Pasko, kundi si Kristo mismo ang nagbibigay ng ano sa atin ng liwanag. Kaya nga pag tinignan mo yung Christmas tree, it symbolizes parang a light coming from above. Pag ganun yan eh. And kaya nilalagay yung star doon o kaya yung angel. Hindi lang pala for the aesthetic, ano? Ito mga decoration, may malalim na meaning. At itong matagal ating na Christmas tree at mga tradisyon. parol. Correct. Alright, Professor Xiao. Tapos, Yes, sabi go ko, ahead. no, idagdag ko lang, bilang pagbabago, eventually nilagyan natin yun ng mga ilaw-ilaw, electric. Ginagawa yan sa Pampanga. Sumikat nga ito yung parol, yung ligligang parol ng Pampanga. At ngayon, naging Giant Lantern Festival na sa San Fernando City, Pampanga. So, nagiging makulay, mas makulay. Kasi tayong Pilipino, very visual sa ating kultura. Gusto natin mas makulay, mas bongga, mas masaya. Alright. Paano po ba nagbago na itong mga tradisyong ito na ginagawa po natin tuwing Kapaskuhan? Mula noon hanggang sa kasalukuyan po, Professor Xiao.
Well, dumating yung mga Amerikano, no? So, medyo naging mas commercialized. Yung Christmas tree, although si Rizal nag-drawing na ng Christmas tree nung panahon niya, hindi talaga dumating yan dito hanggang panahon ng mga Amerikano, no? So, yung commercialization, yung Santa Claus, dumating yan panahon na ng mga Amerikano. No? So, ano yan, yung commercialization. And in fact, longest na yung Christmas natin to, na simbang gabi. And in fact, nabutan ko pa na after ng Halloween, nagiging Christmas na yung after November 1 and 2. So yung November 2, naglalagay na kami ng mga dekorasyones. So longest Christmas, naging mas longer pa because of the mall culture. Kasi di ba, to encourage people to buy, at saka dahil walang masyadong ganap, di katulad sa summer, may display sila. Oh, sa summer, sa back to school, sa Valentine's Day, may dinidisplay. Pagka September, October, walang i-display yung mga mall. Kaya pinaaga nila yung Pasko. No? Kaya nga, September pa lang, nagpe-play na si Jose Marichan, si na Mariah Carey, at yung mga ibang pamaskong awitin. Kaya sinabi that Christmas in the Philippines is the longest. But this is also because of the mall culture, according to one of my friends. Napapagastos tuloy talaga tayo, Totoo. kapag Pasko. Longest Christmas in the world, ika nga nila. Professor, meron po bang mga natatanging tradisyon sa iba't ibang reyon o probinsya na nauugnay sa Pasko? Kumbaga yung unique? Well, because we are a visual people, no, mahilig tayo sa dramatization. Now, hindi naman to exclusive sa atin, pero talagang malakas dito. Kapag mahal ng araw, meron tayong senakulo. No? So, kasi dati, hindi naman nakakapagbasa yung marami. Kaya, maganda yung visualization, yung dramatics. Isang medyo unique sa atin, hindi man unique, pero parang talagang malakas sa atin, ay yung tinatawag na panunuluyan tuwing Pasko. So ano yung panunuluyan? Magkakaroon ng parang posisyon sa iyong bayan o baryo na mayroong magaganap na na Jose at Maria. Na alam natin yung dakilang census noong panahon ng Biblia na bumalik sa Bethlehem, sa pinagmulan ng mga lahi, yung mga tao upang ipalista ang kanilang sarili. Yun yung dahilan kung bakit napunta sa Bethlehem yung mga taga-Nazaret na mag-asawa, si Maria at si Jose. At ang nangyari dyan, of course, ay dahil marami ang nagpapasensus, nagpapatala, wala silang makuha hotel. So, alam nyo, naghahanap sila, kumakat sila, saan po, manganganak na si Maria, hanggang napunta sila sa sabsaban. No, na may nagalok ng isang sabsabang mabaho, pero pwede na silang magpaanak doon. So, yung paghahanap ng patutuluyan ng mag-asawa at ng banal na pamilya, yun po ang dinadramatize doon sa panunuluyan. Eventually, ang ganda dito kasi ginamit ng mga urban poor yung ganong klaseng tradisyon para every year they will also fight and to also remind the government and our people of the homeless na sana magkaroon din ng pabahay ang mga Pilipino, yung ibang mga walang matuluyan. So, yung karapatan ng pabahay. So, ang Pilipino ganun mapagpalaya ang relihiyon, mapagpalaya ang paninampalataya kay Kristo. Kaya yun po ang kanilang magagandang mga tradisyon na isinasabay din natin lahat halos sa ating struggle para guminhawa ang buhay natin, pagkaroon ng mas malayang Pilipinas at mas rise and shine ang Pilipinas, di ba? Well, Professor Xiao Chua, maraming salamat sa mga ibinahagi mo sa amin patungkol sa kasaysayan ng Pasko at ganoon rin ang mga tradisyon ngayong panahon ng Kapaskuhan. Merry Christmas, Professor Xiao! Merry Christmas, at maraming Professor. salamat!